Okay mga sangkay, alamin po natin itong nangyayaring medyo magulong sitwasyon ngayon, no? Sa mundo ng politika. Alamin po natin mga sangkay kung anong nangyari sa Marcos administration. Sino nga ba ang mga itinapon na miyembro ng gabinete ni PBBM? Alright guys, hello, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? And I'm back nga mga sangkay para po talakayin itong nangyayaring gulo sa politika. At nakaraan nga po mga sangkay, isa pong matinding pasabog ang ginawa ni PBBM matapos po bitawan ang matinding desisyon no kung saan hiniling sa lahat ng miyembro ng gabinete na magpasa ng kanilang courtesy resignation. At ngayon nga, lahat sila mga sangkay nag-submit. Ngayon, alamin po natin, ano ba talaga ang nangyari? At sino-sino po yung mga itinapon na opisyal ni PBBM? Pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil nga po nako, parami po tayo ng parami guys. 1.51 million subscribers na po tayo. Road to 2 million. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Eto na nga. Ayon po kasi sa report, ilang Marcos admin cabinet members pinanatili. Pero yung iba daw, sinibak. So sino-sino ito mga nasibak, mga sangkay? At ano ang kanilang mga role? Alright, tingnan po natin. Matapos namang pagbitiwin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga cabinet secretaries, ilan naman sa mga ito ang pinanatili niya sa pwesto matapos ang mahigpit na pagsusuri sa kanilang performance. Okay. Habang may iba namang tuluyan ang sinibak sa pwesto dahil sinasabing nakakulangan ang Pangulo sa kanilang pagtugon sa tungkulin. Okay. Actually, ito po ay magandang magandang senyales ngayon o magandang ano ba tawag doon? Galaw ngayon ng pamahalaan na sinasala po ngayon yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Kasi alam nyo guys, kailangan nagfa-function lahat eh. Hindi po yung tipong may ilan dyan kasi, mga sangkay na nakaupo lang pero hindi naman talaga yung tipong kagaya ng ibang mga miyembro ng gabinete na all out kung magtrabaho. 'Di ba? So ngayon mga sangkay, ang ginawa ni PBBM, okay, sige. Tingnan natin kung ano ba ang kakayanan nito mga ito. Tingnan natin yung kanilang record ng kanilang hinawakang opisina. At ito na nga ang nakita ng ating gobyerno o ni PBBM. Kasabay naman ito, inanunsyo na yung mga bagong miyembro ng kanyang gabinete. O ayan na, may mga bago na mga sangkay. Ito, inasahan na po natin na may mga masisibak talaga. Kung sino-sino mga ito, alamin po natin sa report ni Eden Santos. Pasok! Formal nang inanunsyo ng Malacanang ang ilang bagong miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O, ayan na. Yan ay matapos na nagsumite ng courtesy resignation ang 52 opisyal ng Marcos administration patay na rin sa panawagan ni PBBM. Okay. Kabilang sa itinalaga si Engineer Jose Ramon Ping Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements. Okay. So ito na ang ipinalit mga sangkay. Ito ay bali yung kanyang gagampanan ngayon. Halimbawa na lamang po itong mga ginagawang mga kabahayan ngayon ni PBBM, 'di ba? Yung mga modern na mga building na kung saan ito po ay mga lilipatan ng mga nasa squatter, ng mga kababayan po nating kapuspalad pagdating sa pabahay. So ito po yung magiging isa sa mga role niya. And Urban Development o DHSUD. Kapalit ni resigned Secretary Jose Jerry Rizalino Acuzar na itinalaga naman bilang Presidential Advisor for Pasig River Improvement na may ranggong secretary. So yun po mga sangkay, nilipat. Papalitan naman ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro bilang kalihim ng DFA si resigned Secretary Enrique Manalo na itinalaga bilang ambassador sa United Nations. Okay. Tuluyan namang sinibak ng Pangulo. Ayun lang, sino to?
si resigned DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga dahil sa madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa. Ayun lang. So may mga nasibak na. Papalitan siya ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Okay. Idiniin ni Bersamin na hindi nakatugon at nakulangan ng Pangulo kaya tinanggal at inilipat ang mga nasabing opisyal. I don't know how fair or unfair that perception is na mas malimit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Hindi naman tinanggap ni PBBM ang courtesy resignation ni Bersamin kasama ng 5 economic managers ng Pangulo. Mahalaga yun kasi yung economic team ni PBBM sobrang halaga nun. Kapag nawala yung halimbawa, lahat sila natanggal tapos ang ganda ng patakbo ng ekonomiya natin ngayon mga sangkay, medyo parang magre-reset po sila ng matindi dyan at maaapektuhan po mga sangkay yung kung paano lumalago yung ekonomiya natin ngayon mga sangkay. Kasi alam nyo, maganda po yung nangyayari ngayon sa ating bansa when it comes to growth sa ating ekonomiya. Matindi po. Kaya siguro pinanatili ng ating presidente. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Anya mananatili sa kanilang pwesto sina DTI Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto. Ayun, mga mga magagaling, mga sangkay. Pagdating sa pagpapaayos mga sangkay sa ating ekonomiya. DepDev Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Sinabi ni Bersamin na inuna ng Pangulo ang assessment sa kanyang economic team. Dahil sa kahalagahan. Inaabangan ko mga sangkay yung pangalan mga sangkay ng isang miyembro ng gabinete ni PBBM na mukhang masisibak Tingnan natin kung kasama siya dito. Ng economic team sa buhay ng ating bansa. Yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Hindi naman itinuturing na kabiguan ng Pangulo ang pagtatalaga niya sa mga miyembro ng kanyang gabinete na hindi nag-perform at nakapag-deliver ng maayos. Tiniyak ni Bersamin na sa lalong madaling panahon ay inaasahang mararamdaman na ng taong bayan ang maayos at magandang serbisyo matapos ang shake-up sa gabinete ng Pangulo. Ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may mararamdaman kagad. Wala nang iba Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, bukas pa. Binueltahan naman ni Bersamin si dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Ayun pahayag lang. nito na mismong si PBBM ang problema. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Grabe naman yun. Binanatan po si Vic Rodriguez. Wala pa raw 3 buwan. Nasibak na. Ayun, ni-real talk po mga sangkay ng Executive Secretary ng Marcos Administration. Gusto niya makipag-away, wag na. Eden Santos. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay, no? Ito mga nasibak ngayon sa pwesto ni PBBM. At hindi ko alam kung may mga masisibak pa. Kasi mangilan-ngilan pa lamang po ito mga sangkay. May mga matatanggal pa siguro dito. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.